Hello guys! Episode 3 na tayo dito sa ating multi-year PMES video series. Ngayon ay tututukan natin ang Phase 2, Performance Monitoring, Coaching, and Classroom Observation. Dito mag-focus tayo kung paano mag-coach, mag-mentor ng teachers at mag-observe sa teaching demonstration based pa rin sa policies ng DepEd Memorandum No. 89, Series 2025. Sakop din ng episode na ito ang tungkol sa formative assessment given to teachers tulad ng walkthrough at regular monitoring at iba pa. Kasali rin dito ang tungkol sa procedures ng full period classroom observation for COI rating at accomplishment and annotation of documents for rating and COI demonstration. Mahaba-haba na naman ang talakayan natin ngayon guys, kaya let's get into it. Nandito na tayo sa bahagi ng DepEd Memo No. 89, Series 2025, kung saan ipinapaliwanag ang Phase 2 ng PMES, ang Performance Monitoring and Coaching. Pagdating sa Phase 2, dito na pumapasok ang pinaka-dynamic na bahagi ng PMES, ang Monitoring and Coaching. Masasabi kong dynamic dahil gagamitin mo both ang utak at puso para maging successful sa Phase 2. Dahil nga ang focus nito ay tuloy-tuloy na pag-track ng progress ng teachers at pagbibigay ng agarang feedback at suporta para talagang mapaangat ang performance at professional growth ng mga teachers. Walang teacher na dapat maiwan, ito ang dapat na motto natin bilang isang coach or mentor. Hindi rin ito once a year evaluation. Ito ay continuous professional conversations at evidence building. Kumbaga habang nag-grow ang isang teacher, mas lalong lumalawak ang pagme-mentor natin sa kanya para lalo siyang umangat. Dito rin maipapakita ng isang guro ang kanyang kagustuhang magpa-guide sa mentor niya o coach. Kailangan ng open communication para both raters and ratee become successful. Sa Phase 2, may tatlong pangunahing mekanismo. Una, formative assessment and regular provision of technical assistance. Ito ang consistent na coaching, mentoring at TA na ginagawa ng school heads, master teachers, or iba pang instructional coaches. Ito ang nagtitiyak na ang teacher ay hindi mag-isa sa pagsagot sa mga challenges na hinaharap niya sa pagtuturo. Lagi siyang may gabay. Ikalawa, full period classroom observations na PPST based. Hindi ito partial or snapshot lang. Buong lesson ang inoobserbahan para makita ang authentic practice, alignment to PPST indicators, at real-time learner engagement. Pag-uusapan natin ito lalo mamaya. Ikatlo, accomplishment and annotation of documents for non-classroom observable indicators. Dito sinusuri ang mga dokumentong sumusuporta sa iba pang PPST indicators na hindi nakikita sa mismong classroom observation, tulad ng work on learner engagement tools, intervention materials, database decisions, collaborations, and professional reflection. Sa madaling salita, ang Phase 2 ay hindi laging checking of outputs. Ito ay structured, evidence-based, and expert-driven support system na nagli-lead sa real improvement ng teaching quality. Kaya naman, kasama sa Phase 2 ang regular monitoring and instructional practices ng mga guro at ng kanilang personal at professional development. Hindi ito incidental o kung kailan lang may observation. Ito ay bahagi ng sistema ng instructional supervision na nagpapatakbo sa buong school year. Ang purpose nito ay malinaw, upang magkaroon ng matibay at evidence-based na batayan para sa coaching, mentoring at pagbibigay ng tamang support mechanisms. Kasama na rin dito ang tuloy-tuloy na monitoring at documentation ng participation ng guro sa professional development opportunities.
Hindi lang basta dapat umaattend ang teacher sa isang activity. Dapat ay nakaangkla ang kanilang professional development participation sa IS plan kung saan nakasaad kung anong learning opportunities ang kailangan nila batay sa kanilang IPCRF, self-assessment tool results, classroom observations, at identified development needs. Ibig sabihin, sa una pa lang, identified na kung sino ang mga teachers ang a-attend ng mga professional development activities such as training, seminar, LAC session, and others. Hindi pwedeng iisa o paulit-ulit lang na teacher ang ipinapadala. Dapat walang favoritism sa sistema para masunod ang policy na ito. Dito na e-emphasize na sa Phase 2, ang IS plan ang nagsisilbing primary reference. Ito ang roadmap ng coaching at mentoring. Ito ang nagtitiyak na ang lahat ng suporta ay aligned sa teachers' identified development needs, nakabase sa kanilang performance targets, at nakatuon sa tunay na growth areas na dapat i-improve. Dito na tayo sa formative assessment na bahagi ng Phase 2. Kasama dito ang regular coaching, mentoring at provision of technical assistance para tulungan ang mga guro na patuloy na mag-improve sa kanilang instructional practice. Isa sa pinakamahalagang strategy dito ay ang frequent short period at walkthrough observations. Ito yung mabilisang pagpasok sa klase, mga 10 to 15 minutes lang, na ginagawa bilang bahagi ng monitoring by walking around. Mahalagang tandaan, hindi ito rated or walang COT na involved. So hindi gragraduhan ang guro. Hindi rin ito kasama sa IPCRF scoring at hindi rin formal graded observation. Ito ay formative at developmental. Ibig sabihin, designed ito para makita agad ang actual teaching practices ng guro, ma-address ang gaps na lumalabas sa full period observation, at makapagbigay ng mabilis at targeted na feedback. Sa madaling salita, ang walkthroughs ay para sa suporta, hindi sa rating, para matulungan ang guro na lumago at hindi para i-pressure. So, mga mentors wag nating i-pressure ang ating mga co-teachers. May mga importanteng considerations na kailangang sundin para maging effective ang walkthrough observations. Una, frequency and duration. Ang mga walkthroughs ay dapat ginagawa ng regular at hindi sobrang ikli lamang. Mga 10 to 15 minutes tulad ng nabanggit ko kanina. Hindi ito random. Dapat nakafocus ito sa tiyak na instructional practice or areas of concern na kailangan ng teacher. Ikalawa, purpose. Ang pinaka-goal ng walkthrough ay simple lang. Magbigay ng constructive feedback, hindi po deconstructive. Kailangan po ay marunong tayo na magbigay ng constructive feedback. Yun bang nakakagaan ng loob kapag marinig nila, hindi yung masasaktan po sila. Tukuyin ang growth areas at mag-support ng professional development. Dito rin natin masasabi na para may maisupport tayo, kailangan may alam tayo bilang mga master teacher. Kung kinakailangan, mas may alam pa tayo kaysa sa mga co-teachers natin. Para nga meron tayong maibigay sa kanila. Kasi wala tayong maibibigay kung wala sa atin, di po ba? Halimbawa, gusto natin mas maganda ang ICT preparation nila or ICT presentation, pero hindi naman tayo marunong sa ICT. So, kailangan we need really to improve ourselves para maging effective mentor or coach tayo. Ikatlo, collaboration. Hinihikayat ang teachers na makipagtulungan sa mentors at colleagues. Ang walkthroughs ay dapat mag-foster ng culture of shared learning kung saan nagtutulungan ang bawat isa para mag-improve. Ikaapat, follow-up. Pagkatapos ng bawat walkthrough ay maikling debriefing session. Hindi pwedeng nag-walkthrough ka at nasa isip mo na lang yung mga gusto mong sabihin. Kasi yung co-teacher mo na winalkthrough mo, iniisip din niya ano ba yung na-observe ni ma'am. Kailangan po niyang marinig yun para mag-improve siya. Sa follow-up, pag-uusapan kasi ang findings at isa-celebrate ang mga strength ni teacher. Maglalatag din dito ng mga actionable steps para sa improvement. Mabilis lang pero very meaningful. Ikalima, documentation. Lahat ng observations from walkthrough ay kailangan itala ng observer mentor sa kanyang performance monitoring and coaching form o ang PMCF. Importante ito para matrack ang progress at makita ang pattern ng growth ng teacher.
Sa kabuuan, ang walkthrough observations ay hindi ginagawa para ma-pressure ang teacher, kundi para magbigay ng intentional, supportive, at developmental supervision na nakatutok para mag-improve ang ating co-teacher. Kaya siguro pwede rin nating sabihin na kung napapansin natin na napapressure or nai-stress yung isang teacher dahil sa walkthrough, siguro medyo mag-rest tayo a little bit at i-explain sa kanila kung gusto pa nila ulit ng walkthrough. Huwag yung ipipilit natin kasi hindi magiging effective yung collaboration kung tayo bilang mentor lang ang may gusto na mag-improve siya. Kailangan meron din yung kagustuhan ni teacher na siya ay ma-walkthrough para maging effective nga ang process na yun. Kasama rin sa formative support ang regular monitoring at pagbibigay ng technical assistance sa mga practices ng guro na sumusuporta sa teaching and learning process. Ang layunin nito ay tiyaking maayos ang design at implementation ng instructional processes at materials, pati na rin ang community linkages, professional engagement, at personal and professional growth ng isang teacher. Hindi minsan lang, dapat tuloy-tuloy ang monitoring. Halimbawa, sa aking mga co-teachers na gustong gumawa ng research, IGP or work plan, talagang ina-assist ko sila from format templates, then editing of documents, paggawa ng content, paggawa ng materials, saka lang ako nakakaramdam na accomplished na din ako bilang coach or mentor kapag successful ang kanilang implementation at acknowledge na ang kanilang accomplishment report. Kasi kung hindi nila matatapos yung isang bagay na sinimulan naming gawin, ibig sabihin I also failed as their mentor. And so far, may mga kasamahan na rin naman ako na nakatapos ng kanilang action researches at masasabi ko na hindi ako yung naging susi para maging successful sila, kundi sila rin mismo ang nagdesisyon na gusto nilang magpatulong sa akin. Dagdag pa rito, kapag may nakikitang pangangailangan or area for improvement, agad na nagbibigay ang rater ng technical assistance dapat. Kasama ito sa mabilis at constructive feedback. Dito kasi nagkakaroon ng timely improvement ang guro. Nandun na yung moment na gusto niyang magtanong, gusto niyang malinawan. So, kailangan i-grab ito ni mentor. Kailangan sabihin niya na umupo sila at pag-usapan ang bagay na yon. Or mag-set sila ng time para mapag-usapan yung pinapatulong ni teacher. Or kahit isang maliit lang na mini talk or dun sa moment na yon, pwede na silang mag-usap at makapagbibigay na ang mentor ng kanyang constructive feedback. At lahat ng mga significant incidents at feedback na ibinibigay sa teacher ay dapat na ire-record talaga sa PMCF. Mahalaga ang form na to kasi dito natin nakikita kung sino yung mga natulungan natin, sino yung bibigyan natin ng support or kaya ay ifa-follow up. So, yung PMCF, yung magiging parang listahan natin kung ano yung mga susunod pa nating gagawin to help that teacher. Kasi nga bilang isang rater or master teacher, responsable siya sa pag-secure ng enabling environment para sa teacher. Isang environment na may guidance, support, at trust na may tutulong sa isang teacher sa kanyang mga problema or pangangailangan. Ang rater kasi ang gumagabay para constant yung improvement. Hindi yung para mag-comply siya sa gusto mo, kundi para gawin niya ito para mag-improve siya. So, in short, regular monitoring plus technical assistance plus documented coaching in the PMCF equals real professional growth. Sa bahagi naman ng full period classroom observations, malinaw na itinakda sa PIMES na 2 full period classroom observation ang kailangang daanan ng bawat guro sa loob ng isang school year. Applicable ito sa loob ng 3 school year dahil nga multi-year po tayo. Ang mga observations na ito ay PPST based, kaya lahat ng feedback, ratings at evidence ay nakaangkla sa mga PPST indicators na assigned sa career stage ng teacher. Para naman sa schedule, hindi ito dapat biglaan. Ang isang full period classroom observation ay pwedeng gawin kahit kailan sa loob ng first o second quarter ng school year. Samantalang yung ikalawa ay pwedeng gawin kahit kailan sa third or fourth quarter. Makikita rin sa guidelines na kailangang napagkasunduan ng rater at ratee ang schedule. Hindi ito decision lang ng rater kung kailan siya may oras. Kailangan ito ay napag-usapan
napag-usapan at naiset sa kung anong time ang availability ng dalawa. Ito ay para siguradong handa rin ang guro at may respeto tayo sa kanyang instructional planning, learner's needs at school activities. Narito ang summary ng prescribed timeline. Kaya ang dalawang CO ay hindi random compliance. Ito ay bahagi ng intentional cycle ng coaching, mentoring at professional growth. Makikita naman natin sa policy ang Table 7, 8 at 9 kung saan nakadetalye ang distribution ng PPST Classroom Observable Indicators or COIs na dapat i-observe bawat taon, depende sa career stage ng guro. Sa Table 7, makikita ang mga COIs para sa beginning to proficient teachers at proficient teachers. Nabanggit ko na ito nung nakaraang video na parehas lamang ang kanilang COI indicators, ngunit magkaiba ang kanilang rating levels. Nakaset din dito sa tables kung aling PPST indicators ang i-observe sa first CO and second CO para sa school years 2025 to 2026, 2026 to 2027 at 2027 to 2028. Hindi rin ito random. Nakaprograma ito across 3-year cycle para sa systematic na assessment. Pagdating naman sa Table 8, makikita ang mga nakatalagang COIs para sa highly proficient teachers or Master Teacher 1 at 2. Mas mataas ang complexity at depth ng mga indicators para dito dahil mas mataas din ang expectations sa kanilang teaching expertise at instructional leadership. At sa Table 9, nakalagay ang COI distribution para sa Distinguished Teachers or Master Teacher 3, 4 at 5. Dito makikita ang pinakamataas na PPST indicators na ino-observe, reflecting global practices, instructional excellence, and educational leadership. Ang mahalagang tandaan, bawat career stage ay may nakalaang mga PPST indicators na siyang pagtuunan ng observation. So kailangan tingnan ninyong mabuti ito para makapag-prepare kayo ng maayos. Gayunpaman, tandaan natin na ang classroom observation ay hindi dapat pabonggahan ng preparation and execution. Kung ano dapat yung teaching practice natin sa regular teaching natin, yun din dapat ang ire-reflect natin. Ang pagkakaiba nga lang, mas tinututukan nating matarget yung mga indicators para makita ng rater natin na alam nating i-execute yun. Kasali siya sa ating teaching practice. Pero it doesn't mean na as in kompleto na parang final teaching demo ng isang practice teacher yung gagawin natin. Hindi po dapat ganun. Kasi magiging useless lang ang CO kung pabonggahan ng isang araw tapos sa buong taon ay pa-easy-easy na tayo, di ba? Sa PIMES, hindi iisa rin ang rubric na ginagamit sa lahat. Differentiated ang COT rubrics, meaning iba-iba ang level ng expectations depende sa position at career stage ng guro. Makikita ito sa Table 10 ng policy. Dito klarong ipinapakita kung anong rubric levels ang applicable sa bawat career stage. Para sa Teacher 1 hanggang 3, classified as beginning to proficient, ang ginagamit nga na rubrics ay level 2 to 6, ibig sabihin developing to approaching proficient pa ang expected demonstrations. Para sa Teacher 4 hanggang 7, nasa proficient career stage, ang rubric ay levels 3 to 7. Mas mataas na ang expectation at competencies na tinitingnan. Para sa Master Teacher 1 at 2, under highly proficient career stage, ang rubric na gamit ay levels 4 to 8. Dito pumapasok ang advanced instructional expertise at mentoring roles. At para sa Master Teacher 3 hanggang 5, ang pinakamataas na kategory bilang distinguished teachers ay rubrics level 5 to 9 ang ginagamit. Ito ang pinakamataas sa lahat ng standards. So ibig sabihin, habang tumataas ang career stage, tumataas din ang level of complexity ng competencies na ina-expect sa observation. Kaya iba-iba ang rubric per position para maging fair, contextualize at align sa PPST expectations sa bawat career stage. Ngayon naman, pag-usapan natin ang dual function ng ating mga master teachers.
Hindi lang sila basta classroom teachers, kailangan din nilang magsilbing mentor sa kanilang mga kapwa-guro. Ibig sabihin ang kanilang performance ay sinusukat sa dalawang paraan. Una, sa classroom observation. Ito ang direct na pagtuturo nila sa kanilang estudyante. Pangalawa ay mentoring at collaborative work. Kasama dito ang pagtuturo, paggabay at pakikipag-collaborate sa mga colleagues para ma-share ang mga best practices at ma-improve ang teaching practices ng team. Kaya para sa mga highly proficient at distinguished master teachers, importante na maipakita ang competencies sa parehong classroom at sa mentoring aspect. Dito makikita ang full range ng expertise nila, hindi lang sa pagtuturo, kundi pati sa pagbuo at pag-enhance ng professional growth ng iba. Dito napapatunayan na kailangan talagang i-model ni master teacher ang pagtuturo sa kanyang mga kasamahan. Kaya, pwede pong mag-observe sa kanya ang kanyang mga co-teacher kapag siya ay nagde-demo. Actually, hindi yung pwede kailangan merong mag-observe sa kanya na co-teacher para matuto sila. Hindi para si observer ang mag-rate kay master teacher, kundi para makita niya ang imo-model ni master teacher sa kanya. Required po talaga yon kasi sa MOV ni master teacher sa kanyang mga classroom observations, kailangan niya ng proof of attendance ni colleagues. Kung wala yon, hindi niya makukuha yung perfect 5 kahit pa perfect yung rating sa kanya ng kanyang school head. Kaya tandaan po ninyo yon, ma'am ha. Pwede ninyong i-request na mag-observe kayo sa master teacher nyo para matuto po kayo from them. Hindi po yun bawal. Ngayon, tingnan natin ang PPST indicators para sa ating master teachers mula sa highly proficient hanggang distinguished levels. Ang bawat school year mula school year 2025 to 2026 hanggang school year 2027 to 2028 ay may nakatalagang set ng indicators na. Para sa mga highly proficient MTs, may specific COIs at competencies silang dapat ipakita bawat taon. Para naman sa distinguished MTs, may mas mataas na level ng indicators at mas advanced na competencies na dapat nilang maipakita. Kabilang na dito ang classroom performance or yung pagdedemo nila with the school head and other teachers at mentoring and collaborative activities. Ang mga ito ang magiging guide para sa observation at assessment ng performance nila. Sa madaling salita, hindi lang teaching ang sinusukat, kundi ang professional growth at mentorship sa iba pang guro sa paaralan. Mag-focus na tayo sa classroom observation procedures. Sa pre-observation stage, ang unang step ay ang pag-agree sa classroom observation schedule. Dapat nakaplanong 3 araw bago ang observation ang petsa at oras. Kasama dito ang teacher at rater na nagplano. So 3 days before the demo, dapat nakaschedule na. Kung sakaling may conflict sa schedules, pwede itong i-reschedule para magkasundo ang dalawa. Sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng kalamidad, lockdown or iba pang emergencies, pwede ring baguhin ang schedule. Dito sa modes of classroom observation, ang default mode ng classroom observation ay face-to-face, ngunit kung may national o local announcements na nakakaapekto sa operasyon ng paaralan, pwede ring alternative modes tulad noong pandemic, na sana ay hindi na maulit, di ba? Online synchronous observation, online asynchronous observation, or observation sa pamamagitan ng lock session. Lahat ng alternative modes ay dapat sumunod sa mga guidelines ng DepEd. Bago naman ang actual classroom observation, magkakaroon ng pre-observation conference ang teacher at rater. Dito nila rine-review ang COT rubric na naaayon sa career stage ng teacher. Tinitingnan din nila ang classroom observable indicators na nakalista sa mga tables na nakalaan para sa bawat career stage. Mahalaga ang session na to para handa si teacher. Pero tandaan natin yung susunod na policy tungkol sa lesson plans at teaching materials. Ang teacher na maoobserbahan ay kailangang magsumite ng lesson plan 1 araw bago ang CO. Dito hindi natin pwedeng baguhin o tulungan ang teacher sa kanyang lesson plan. Hindi ito yung oras para i-evaluate natin yung lesson plan niya.
Kung may nakita tayong mali dun sa lesson plan ng RATI, huwag muna tayong magbibigay ng kahit anumang komento dahil hindi pa po ito ang panahon ng technical assistance. Uulitin ko po, kapag nag-submit ng lesson plan ang teacher, huwag po natin i-correct at pabaguhin sa kanila kung may nakita tayong mali. Ibibigay lang natin yung mga comments natin after ng teaching observation. Binigay lang ni RATI ang kanyang lesson plan para mapag-aralan ng rater ang content nito. So, ang reason nito ay para alam ng rater kung ano yung lesson, alam niya kung paano siya mag-feedback. So, yun po yung reason. So, lahat ng lesson plan, instructional materials at assessment tools na ipapasa ng teacher ay dapat magagamit dun sa mismong klase para makuha natin yung totoong dynamics ng teaching at learning sa classroom. Sa actual observation, ang teacher ay magde-deliver ng buong lesson plan para sa buong class period. Ito ang panahon kung saan ma-evaluate ang performance based sa PPST indicators at mga naunang plan and targets. Habang nag-o-observe, kailangang sundin ng rater ang mga protocols na ito. First, gumamit ng observation notes form para maitala ang lahat ng comments at observations. Huwag munang gamitin ang COT dahil hindi pa pwedeng i-rate ang teacher habang ongoing pa lamang ang kanyang teaching demonstration. Second, umupo sa available chairs. Kung marami ang observers, magkakalayo sila dapat para hindi makadistract. Number 3, iwasan ang anumang discussion sa ibang observers. 4, wala dapat feedback habang nag-o-observe. Kasama na dito ang facial expressions or body language, dapat walang ganon. Pagkatapos ng observation, magpasalamat sa teacher at umalis agad sa classroom. Ang mga protocols na ito ay para matiyak na objective at fair ang assessment at para walang pressure sa teacher habang nagtuturo. Para sa mga master teachers at highly proficient and distinguished teachers, nabanggit ko na kanina ito na at least may isang teacher o ratee ang mag-o-observe sa kanya bilang bahagi ng mentoring at coaching. So at least one, pwedeng more than one. Hindi pwedeng wala. Ito ay nakakatulong para ma-model ang best practices at para mapalakas ang collaborative learning at professional growth sa buong school community. Sa post-observation, ang unang step ay ang individual rating. Dito tinitingnan na ng rater ang performance ng teacher gamit ang COT rubric at lahat ng ratings ay base sa actual na observation sa classroom ayon sa mga indicators na nakalista sa classroom observation period. Ayon sa mga indicators na nakalista sa schedule ng observation period. Kung maraming observers, ang subject specialist ang may responsibilidad na i-rate ang ilang specific indicators tulad ng 1.1.2, 1.1.3 at 1.1.4. Ibig sabihin ng subject specialist ay kung yung major ni master teacher ay major ng dinedemo na subject. Kung iisa lang naman ang observer, siya na ang magre-rate sa lahat ng mga to. So uulitin ko po, hindi yung lesson plan ang i-rate natin, kundi yung mismong performance ng teacher habang nagtuturo. For inter-observer agreement for multiple observers, magbi-meeting sila para pag-usapan ang mga individual ratings. Kung may pagkakaiba sa ratings, hindi basta i-average dapat ang mga rates, kundi dapat magkaroon sila ng reasoned agreement based sa actual na na-observe sa classroom at sa criteria ng COT rubric. Dito magkakaroon ng fair at accurate rating na nakabatay sa tunay na performance ng teacher. Ang huling bahagi ay ang post-observation conference. Dito magkakaroon ng discussion sa rater tungkol sa kanyang performance at karanasan sa classroom observation na dapat gawin agad pagkatapos ng klase or within 3 days. Layunin nito na mabigyan ng constructive feedback ang teacher at para ma-reflect niya agad kung ano ang kanyang strength and areas for improvement. Dito mas naiintindihan ni teacher kung paano mapapalakas ang kanyang teaching practice.
So sa huling bahagi ng performance cycle, mahalaga ang accomplishment at annotation ng non-classroom observable indicators. Dito, dapat ay patuloy na naipapakita ng teacher ang kanyang mga achievements sa mga NCOIs sa buong taon. Kaya naman, pwedeng ongoing na ang checking ng mga ito dahil hindi naman na-required sa policy ang pagpasa ng portfolio tuwing performance evaluation. Kung gayon, ang mga ebidensya at dokumento ay kailangang maipakita or maipasa agad sa rater. May good news pala dito. Kung may dokumento na sumasakop sa maraming objectives, hindi na kailangan na gumawa ka pa ng duplicate copies para sa bawat objective. Tulad sa COT or observation notes, hindi mo na yan kailangang i-reprint ng ilang beses tulad ng dati. Kung 7 objectives man ang cover para sa COT, isahang printing na lang. Pinapadali nito ang proseso at bawas stress sa documentation. Pero sa akin lang guys, masasabi ko na effective pa rin yung portfolio making kasi parehas lang din naman na kailangan nating i-keep yung ating mga documents dahil kapag in case na gusto natin ng reclassification or may promotion, kailangan pa rin naman nating gumawa ng portfolio para sa mga NCOI. So mas maganda kung i-keep na natin as portfolio yung mga yearly accomplishments para madaling maghanap kung kailangan man natin. Habang nagsusumiti pala ng mga documents ang isang teacher, nagbibigay na rin ang rater ng feedback. Lahat ng feedback niya ay ire-record din niya sa performance monitoring and coaching form. Kaya nga sabi ko kanina, ito ay reference talaga para sa continuous improvement ng isang teacher. Nagsisilbi din kasi itong reference para sa year-end evaluation na rin. Para sa mga teachers naman na nag-collaborate sa school-wide or grade-level initiatives or activities like reading programs, math programs, etc. na aligned sa competencies, pwede pa rin mag-submit ng shared documentation. Mahalaga lang na malinaw ang roles at contributions ng bawat isa. Karagdagang halimbawa ng pwede sa collaborative work ay team lesson plans, school-based training programs, community projects, classroom innovations, at iba pa. Sa ganitong paraan, nakikita rin ang teamwork at shared responsibility habang nire-record natin ang achievements sa PIMES. Bilang isang baguhang master teacher, dati medyo takot rin ako sa idea na mag-o-observe ang iba kong co-teachers. Nakwento ko na rin pala dati ito, di ba? Nung baguhan ako sa role na to. Naisip ko nga noon baka i-judge nila ako o baka may hindi magandang outcome yung aking teaching demo. Pero habang tumatagal, natututunan ko ng tanggapin na bahagi ito talaga ng trabaho ko at isa ring paraan para mag-grow ako. Yung last na nangyari na hindi ko talaga makalimutan, yung nagpa-observe ako ng grade 7 tapos biglang ang daming pumunta na co-teachers ko. Parang 8 yata sila. Sinabi ko kasi sa isang teacher na pupunta siya, pwede siyang mag-invite. So nagulat ako na maraming pumunta. So, yung mga bata, hindi sila nasabihan na ganun kadami. Dun pa naman sa mga learners na medyo magugulatin, di ba? So, sinabi ko lang kasi pupunta si principal, tapos yung may mga ibang teachers. So, ang nangyari, parang napipi talaga sila or na-frozen, di ko alam. Parang hindi na sila gumagalaw, hindi na sila makasagot. Then, buti na lang, naisip ko yung isang relaxing technique. Pinatayo ko sila, and then pinag-stretching. Then, pinalingon ko sila sa likod tapos tinanong ko, may mga nakikita ba kayong bisita dito sa likod ng classroom? Tapos sinabi ko agad, parang si principal lang naman ang nandyan. Tapos natawa sila. And then sinabi ko, relax lang kayo. Let's go on and give our best. Tapos hep hep, hooray. Then ginamit ko rin yung call and response technique na eyes on me. Tapos ang sagot nila, eyes on you. So far, naging successful naman at natuwa yung mga co-teachers ko na pumunta at pati rin si principal. So parang sabi nila, hindi daw last section yung pinagdemohan ko. Parang binigay daw ng mga bata yung best nila. So, ngayon naiisip ko na pwedeng magkaroon sila ng negative opinion or judgment sa akin dahil hindi naman ako perfecto. Pero hopeful na lang ako na natutulungan ko sila. Kasi meron talagang mga co-teachers ko na pumupunta sa akin tapos sinabi nila, Ma'am, alam mo, pwede pala yung ganun, pwede pala yung ginawa mo na ganito. Iniisip ko dati hindi pwede.
Ganun. So, tsaka ang masaya talaga, yung mga dati kong co-teachers na hindi masyadong open sa pagpapa-observe. Diyos ko ngayon, mas nauuna na sila sa akin. Parang, tapos na kayo? Parang ganun. Ako, hindi pa ako nakapa-schedule, tapos na sila. So, masaya lang ako na habang nag-i-improve ako, sabay-sabay din kaming nag-i-improve ng mga kasamahan ko. By the way guys, kung gusto ninyong i-avail ang ating digital product na PMES Sample Guides, pwede kayong mag-PM sa aking FB page na Teching Teacher. May kasama rito na sample IS Plan, IDP, PMCF at iba pa. Pati na rin sample ng observation notes para mas guided kayo sa inyong instructional supervision at performance monitoring. At dito na nagtatapos ang ating talakayan at chikahan sa Phase 2 ng ating multi-year PMES. I hope abangan din ninyo ang susunod na namang episode 4, Phase 3 Performance Review and Evaluation. Tips ito para handaan ang evaluation para sa mas mataas na IPCRF rating mo. Kahit hanggang ngayon ay natutuliro pa rin ako kasi sobrang hirap ng bagong IPCRF ng MT, pero be positive lang, kayang-kaya natin yun guys. Kaya naman, subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe para siguradong updated ka na naman sa bago nating uploads. Don't forget to like, comment, at share na rin ang video na to sa inyong mga teacher friends. Paalam! Happy Teching Day!